At so, bali, eto na mga bossing. Bali sa video natin for today. May share na naman ako sa inyong sigurado marami na naman magre-react nito. At marami na naman ang hindi makakatanggap ng ating i-review na naman na video about sa header ng pinto at bintana. So ito actually napaka-basic lamang nito mga bossing. Kaso ang tanong, bakit napaka-basic na nga lang pero ang dami pa rin nagkakamali dito sa basic na trabaho na to. So bali, ang pag-uusapan natin sa video na to ay yung elevation ng header ng pintuan at header ng bintana. Kasi kapag naggagawa ako ng mga headers mga bossing ng pinto at bintana, hindi sila pantay. Mas mataas yung headers ng aking pinto kaysa sa headers ng mga bintana. So, sa video na to, malalaman nyo yung sagot. Bakit? Pero yung iba, di ba napapansin nyo, pantay. Pantay yung headers nila pag nagawa ng lintel beam. Pag walang lintel beam, hollow blocks lang, pero pantay. So, ang problema, nagkakaroon ng minsan, pag magkakabit na ng hamba yung iba, pansinin nyo, tinitik-tik yung headers ng pintuan, tapos minsan pinuputulan yung hamba. Kasi nga, mali yung pagkakakabit nila ng mga headers na yon. So, bago tayo magpatuloy mga bossing, shoutout nga pala muna doon sa architect ko sa Iloilo, kay Sir Ryan Flores. Yan ay naging architect ko dati sa Iloilo nung time na nagtatrabaho ako dati sa Iloilo. Napadestino ako dyan. 4 years ako sa Iloilo mga bossing. And then nakatrabaho ko nga itong si Sir Ryan Flores. Yan, taga Iloilo siya. And then, binigyan niya ako ng project, naging foreman niya ako doon sa project niya. And then nagtaka siya, nung gumagawa na kami ng mga lintel beam ng mga pinto, tapos mga lintel beam ng mga bintana, napansin niya, sabi niya, Jules, bakit hindi pantay yung headers ng ating pinto at saka bintana? Mataas yung aking lintel beam ng pintuan ko kaysa sa bintana. And then, kinausap ko si architect, sabi ko, sir, ganito po yan, pinaliwanag ko sa kanya. Tapos ang sabi niya sa akin, sa salitang Ilonggo, sabi niya, sakto gid man, maayo gid no. So, sabi niya, tama daw yung aking analysis no. And then, eto mga bossing, ituturo ko sa inyo kung bakit hindi dapat levelado yung hindi magkapantay yung headers ng bintana at headers ng pinto. At hindi lang yan mga bossing, sasabihin ko kung anong eksakto tamang height ng mga headers natin para sa pag halimbawa, naggawa kayo ng mga headers, pag naggagawa kayo ng structure ng bahay, nasa structural pa lang, alam niyo na kung gaano kataas. So tara na mga boss, umpisa na natin. So ito mga boss, pansinin nyo yung headers namin, mas mataas yung pinto kaysa dun sa bintana. And then, mapapansin nyo mga boss, hindi na kami gumamit ng lintel beam because this is a small house project lamang. Malit lang na bahay to, and then, malit lang na hollow blocks yung patong niya. Kita nyo, halos isa't kalahating layer o 2 layers lang ng hollow blocks and then biga na. So kaya hindi na kami nag lintel beam. And then, pag gagawa naman kayo ng mga ganito nga methodology, ganito mga practices, kinakailangan, ang gagawin nating bakal is 12 mm, 2 piraso. Mga boss yung nilalagay namin hanggang 3. So para mas maging matibay, no? So pero kung lalagay tayo syempre sa mga tamang proseso, may lintel beam talaga dapat yan. Pero gaya ng sabi ko, ito naman ay small house project lang. So, no need nang lagyan ng ganyan mga lintel beam. So, bali ito mga bossing, may ginawa akong drawing. So, para mas makita at mas maunawaan ninyo kung ano ba yung sinasabi ko. Okay? So, ngayon, ang gagawin nyo lang, makinig kayo. Lalong-lalo na yung mga beginners natin. Yung mga bago pa lang natututo sa construction works. Pero yung mga veterano natin at yung mga matatanda na mga manggagawa, hindi na natin yan para turuan dahil isa pa, hindi na yan makikinig sa atin. Lalong-lalo na pag mas bata yung nagtuturo sa kanila, maraming mga veterano na ayaw nang tumanggap ng idea galing sa mas bata sa kanila. Okay? So, ganun pa man, gaya ng sabi ko, yung video na to ay para sa mga beginners at gustong makinig at matuto. Okay? So, umpisahan natin. So, napapansin niyo meron tayo ditong bintana and then opening ng pintuan. Ito yung mga headers nila. Yan, di ba? Hindi sila magkasing taas. Mas mababa yung bintana, mas mataas yung pinto. Ang tanong mga bossing, bakit mas mataas yung opening na ginagawa natin sa pintuan kaysa dito sa bintana? Ganito kasi mga boss yan. Ang atin kasing opening ng pintuan, meron kasi tayong mga nilalagay na hamba. So ang height kasi, mga bossing, tandaan nyo,
from finish floor line mga boss ha. Finish floor line, kinakailangan maka-finish tayo from tiles hanggang sa hamba, basyada ng hamba, yung pinakailalim sa ibabaw, top ay 210 cm. Standard yan mga bossing. And then, itong header naman ng bintana, ganun din. Kinakailangan maka-finish tayo ng 210 cm from finish tiles. Bakit 210 cm? Yun yung standard kasi. Pero, ito mga bossing, nagiging 211 ang ginagawa namin. Bakit? 211 cm. Nagbibigay kasi kami ng plus 1 cm allowance ng pintuan sa ilalim. So, para yung pinto natin is hindi sasayad. So, nakaka-finish kami from finish tiles hanggang dun sa ibabaw ng hamba, sa basyada, ng 211 cm. Nagpa-plus 1 kami. Okay? So, ito sa bintana, ipaliwanag muna natin bakit naging 210. Ang pasamano natin, mga boss, standard height ng pasamano natin ay 90 cm. From finish tiles to top, 90 cm. Ang standard naman ng bintana, na sukat ng bintana natin is 120 by 120 cm. Sa makatuwid, meron tayong 120 cm din na taas. So ngayon, ipa-plus natin yung 120 dito, plus 90 equals 210 cm. Which is, ganun din ang sukat ng ating mga pinto. Standard na sukat ng ating mga pinto is 210 cm. Tandaan nyo mabuti mga boss. So, gaya na sabi ko, magpa-plus 1 lang tayo. Nagiging 211 kasi nagdadagdag tayo ng allowance sa ilalim ng mga pintuan natin para hindi siya sumasayad. Okay, ngayon. So, kaya itong opening at headers ng ating pintuan ay mas mataas kaysa dito. From structural mga bossing. Ganito ang ginagawa namin. Ang window, ang headers nito, from structural pa lang, structured pa lang tayo, rough finish ng flooring, buhos pa lang ay 217 cm. Ang top ng header ng bintana, 217 cm. Bakit naging 217 cm mga bossing? Siyempre, meron tayong binibigay na allowance 2 cm para sa palitada ng overhead. Magiging 250 na lang yan. Ngayon naman, yung natitirang 5 cm, allowance natin yan sa ating tiling works. Okay? Tiling works yan. So yun, kaya yan ang tamang abang ng header ng mga bintana, 217 from wrap. Okay? Ang mga pintuan naman, mas mataas yan mga bossing. Umaabot yan ng 225 to 230 cm. Bakit naging 225 to 230 cm? Unang-una mga bossing, gaya na sabi ko, once na ma-finish natin itong pintuan, kinakailangan kasing level ng ating bintana, header na bintana. Loob ng basyada to mga boss, ito yung ating hamba. Panoodin nyo mabuti, pakinggan nyo mabuti. Ngayon, meron pang kahoy yan. Ang kahoy nito minsan 4 cm. Kahoy ng hamba, 4 cm. So sa makatuwid, ipa-plus natin lahat, 210 yung pinto, di ba? Plus 1 cm dun sa magiging allowance natin sa tiles, 211 na. Plus 4 cm na pinto, yung kapal ng hamba, ilan na? 215. Di ba? Meron pa yung pako, spike. Yan, may mga spike pa yan na pako. Yan. Tapos, plus yung spike na pako, may halo pa yan. Siyempre, lalagyan pa natin ng halo yan. Kinakailangan may allowance tayo sa halo. So, 215, let's say, 10 cm yung allowance natin sa pako at saka dun sa halo. So, 215 plus 210 plus 10 cm equals 225. Diba? 225 cm. Gaya ng sabi ko, ang abang ng ating headers ng mga pinto is 225 to 230. Kasi depende yan dun sa kahoy na hamba na ilalagay natin. So, kaya yan ang inyong pinaka papakatandaan. Okay? So, ganito nangyayari naman pag pinantay natin yung nagawa nila, gumagawa ng headers, mga lintel beam, libelado, magkasing taas yung sa bintana at saka yung sa pinto. Ito na, dito na pumapasok yung problema na sinasabi ko. Once na yung level ng ating mga lintel beam ay nagkamali, sablay na mga bossing. Lalong-lalo na itong pintuan, headers ng ating pintuan ay napasabay sa level,
nung bintana natin, doon na mangyayaring magbabakbak. Minsan binabakbak tong ibabaw kasi ang problema, paglagay ng hamba, hindi na kasya. Sumasabit na yung mga pako, wala nang allowance sa halo, 'di ba? Yung hamba hindi na nakukuha, hindi na namimit yung standard na height na sana maka-finish tayo ng 211 cm. From finish tiles, hindi na nasusunod yung mga yan, X na. Ang ginagawa nung iba, pag hindi nagbabakbak ng headers ng pintuan, anong ginagawa? Puputulan si hamba. Yung hamba natin, para lang magkasya, puputulan. Ikakat nila. Ang problema, mawawala na sa sukat sa standard yung hamba. Hindi lang yon, pag nawala na sa standard na sukat yung hamba, madadamay na yung pintuan. Kasi yung pintuan, pag sinalpak natin dyan, hindi na kasya. Kasi nga, wala na eh. Kulang na yung hambang na ilagay natin. Yung iba, pinipilit na mailagay yung hamba. Ang ikakatwiran nila, wag na tayong magbakbak ng headers. Putulan na lang natin yung hamba. Pagkabit ng ating pintuan, putulan na lang din natin, 'di ba? Yan yung mga disadvantages, yung mga maling nangyayari doon sa simpleng na ito, simple lang mga boss yan ha. Isipin nyo, napakasimple lang. Gagawin nyo lang naman, kinakailangan ilalagay nyo sa tamang height itong ating mga header. Kaya ito mga boss ha, di ba kita nyo, simpleng trabaho, ang dami nagiging problema. Ang payo ko sa inyo, pag gumagawa kayo ng mga bahay, meron kasi dapat laging elevation eh. Hindi nawawala yung mga elevation kasi natin. Especially floor elevation. Sa mga high-rise naman, ang nakikita nyo, offset. Meron niyang 1 meter offset. Pero sa residential, pwede rin natin gawin yung 1 meter offset. Pwede rin dito na lang kayo, floor elevation. Kasi dito lahat manggagaling yung mga level ng ating headers, mga hamba. Hindi tayo nagkakaroon ng problema, hindi tayo nagsisinsil, bakbak, nagpuputol ng hamba, nagpuputol ng pinto. Ang daming nagiging problema. Samantalang pag sinunod mo itong ganitong diskarte, mga bossing, 100% kinagarantiya ko sa inyo, hindi na kayo magkakaroon ng problema at the same time na ilalagay nyo sa standard yung mga trabaho natin. So yun lang mga boss, kung may natutunan kayo, ano pang ginagawa nyo, subscribe at i-follow nyo na si Julay Ems for more informative videos dito sa channel na to.